So, speaking of kasalan, sino ba yung mga malapit na dyan? For sure, lahat naman po tayo naka-attend na ng wedding. Sino po dito hindi pa naka-attend ng wedding? Sama namin kayo ni Pastor. So, ano po yung usual na naririnig natin sa mga kasalan? Ano yung highlight pala? Ano yung highlight sa isang wedding event or wedding ceremony? Ha? Pika-pika. Grazing table. Favorite part ko yun eh. Kiss the bride down. Hindi. Isa po sa mga highlights, yung wedding vows. Diba? Sa wedding vows, doon po nagsasabi yung bride and groom ng kanilang commitment. Nagpe-pledge sila ng kanilang commitment, ng kanilang covenant sa isa't isa. Di po ba? Tapos ano pong sinasabi doon? Anong naririnig natin na sinasabi nila? I will be with you when things are easy. Tama ba? I will be with you for as long as you are handsome and beautiful and you have the perfect figure, perfect body build. Ganun ba? Sulian na to. Ano pong narinig natin na sinasabi? May couple tayo ngayon. Ano po yung naririnig natin na sinasabi? Okay, mag-alala, hindi ko may patatayin dito. Pero diba, sige, yung mga couples dyan, sabayan natin. Ano po yung sinasabi? For better or for worse? Sige po. For richer or for poorer? In sickness and in health? To love and cherish till death do us part. Memorize nyo na yun, ha? So, ayun po yung naririnig natin madalas na sinasabi, di ba? Highlight ng isang wedding event. Nagpe-pledge ng covenant, ng commitment ang mag-asawa. And through the years, through the changing seasons, ano man yung mga pagdaanan, ano man yung sitwasyon, the promise remains. Amen? Tama? Sila Kuya Seg nga, o di ba parang bagong kasal lang. So, bakit ko po nabanggit yung tungkol sa covenant ng mag-asawa? Kasi po, in the same way, ganun din po sa ating relationship kay Lord. Kailangan din po ng commitment. Amen po? Amen? Kailangan din po ng intentional, day-by-day commitment to the Lord. So, every day, we face choices. Minsan yung mga choices madali lang. Easy, small choices. Anong kakainin ko ngayon? Diba? Anong lulutuin kong ulam? Anong isusuot ko? Mga madadaling desisyon, diba? Pero, may mga times na meron tayong kailangan gawing desisyon na kumbaga, mag-a-alter ito ng direction, ng course ng entire life mo. Mga life-changing decisions. And sa mga panahon na ganito, ito daw po yung pinaka magre-reveal kung ano yung loyalty, ano yung commitment na meron tayo kay Lord. Kung hanggang saan natin kayang panindigan yung commitment natin sa Panginoon. And I would like to share with you Joshua 24:15. Ayan. Sige, isa pang pindot. Joshua 24:15, ang sabi po dyan, then choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord. Si Joshua po ang nagsabi niyan. And nung sinabi po yan ni Joshua, just to give you a brief background, nung sinabi po yan ni Joshua, he is near the end of his life. So, ginather niya yung people of Israel, pinatawag niya lahat at nagsalita po siya sa kanila. Ni-remind niya silang lahat of everything that Yahweh has done for them. Lahat yung how Yahweh has rescued them, how Yahweh has guided them and blessed them. And ang pinaka-concluding part po dito, yung pinaka-highlight is yung sinabi ni Joshua sa end part na, as for me and my household, we will serve the Lord. Sabihin nga po natin ng malakas, as for me and my household, we will serve the Lord. It's a powerful declaration. Diba? It's a sure commitment na ipinapakita ni Joshua
Kumbaga sa pananalita ni Joshua dito, wala pong alinlangan. Hindi po half-hearted, hindi po napipilitan lang. Kundi nandun po yung buo at siguradong desisyon niya na ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. So, yan po ang iikutan ng ating paksa sa hapon na ito. And there are 4 things that I want to give emphasis to this afternoon. Number 1, serving God is a choice. Sariling desisyon mo ito. Sariling pasya. Ikaw ang magpapasya, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang asawa mo. Ikaw. Ikaw mismo. And sabi nga po, choose this day whom you will serve. Being in the church doesn't automatically mean that we have chosen God. Sabihin natin, kaya ako nandito kasi pinili ko si Lord. Pinili natin ngayong araw ng linggo na nandito tayo at sumamba tayo sa Panginoon. Pero how about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Sa araw-araw ng buhay natin, pinipili ba natin ang Diyos sa ating mga choices, sa ating mga pagdedesisyon? Does it reflect na si Lord yung pinipili natin? Maaring partly, yes, nandito tayo ngayon, congrats, kasi pinili natin na sumamba sa Panginoon. Pero, yun nga, araw-araw ng buhay natin, kailangan nandun yung pagpili natin sa Panginoon. Amen po? Sa pananalita, sa isip, sa gawa. Parang ang daling sabihin, di ba? Pero, sa application, doon tayo magkakaalaman. Hindi man siguro no choice kayo dahil nakaladkad lang ako ng nanay ko dito Nakaladkad lang ako ng asawa ko dito Hindi man kayo siguro napilitan, no? O kaya, nakibandwagon lang. Dito yung mga pinsan ko dito yung mga tropa ko I really hope and pray na nandito po tayo kasi mahal natin si Lord. Sige nga po, palakpakan nga muna natin si Lord, lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Amen. Many want the blessings of God. Sino bang ayaw? Lahat ba gusto ng pagpapala ng Diyos? Amen. Pero, minsan, pagdating dun sa willingness to commit to the Lord, ayun na, doon na nagkakatalo minsan. Na parang minsan ang hirap ibigay ng commitment. Sa totoo lang, na ibibigay natin yung commitment natin into something or someone na maring hindi natin po namamalayan, sobra-sobra na pala yung binibigay natin na commitment into something. Halimbawa po, napaka-diehard sa work. Sino dito yung mga empleyado po? Mga diehard sa work. Diba? Overtime. Wala na halos pahinga, wala na halos tulog, diba? Kaya yung mga grabing passionate sa nila, sa career, sa life goals. Si Zach nga, pinaproject na niya kagad ito yung gagawin ko. Pag-college ko ito, tapos postgraduate studies ito, tapos ito yung mga gusto kong maging. Ang pinlano na niya kagad pati daw magmamasteral siya. So, minsan, di ba, yung ganun yung passion natin para ma-reach yung mga life goals natin. May mga tao na sobrang committed naman dun sa kanilang mga minamahal. Sino may mga minamahal? Iba yung ngiti ni No. Minsan, di ba, sobrang committed ng isang tao sa kanyang minamahal na doon na talaga umikot ang kanyang mundo sa tao na yon, di ba? Ganyan ba kayo ma-in love? Deeply, madly in love. Hindi naman po masama yon. Hindi naman masama na maging all out ka sa work, maging diehard ka sa pinupurso mo na career. Hindi naman masama na mahalin mo yung mga tao na ibinigay sa'yo ng Diyos. There's nothing wrong with that. Pero nagkakaroon lang po ng mali kapag ka nawawala na po sa balanse. Amen po? All out tayo pagdating sa iba't ibang bagay. All out tayo pagdating sa mga tao na pinapakisamahan natin o sa minamahal natin. Pero pagdating kay Lord, tira-tirang time na lang yung kaya nating ibigay. Putyo-putyong commitment na lang yung kaya nating ibigay sa Panginoon. Amen? Minsan, kung kailan na lang convenient,
Alam niyo yun? Kung kailan na lang convenient, kung kailan mo lang feel, kung kailan ka lang nasa mood. Di ba? Minsan, kapag may blessing lang, ganadong-ganado. Pero kapag medyo inaalat, alam niyo yun? Parang Lord, tagal nitong pinagpipray ko, wala pa rin na, nakakatamad na. Minsan ganun na depende minsan sa blessing, nagiging conditional, yung kaya nating ibigay na commitment. Minsan kung kailan na lang may extra time. Sabihin nyo sa katabi nyo, wag ganun. So sabi po sa Joshua 24:15, choose this day whom you will serve. We have to choose, we have to decide. Hindi pwedeng neutral lang. Hindi pwede na Lord, part ka naman ng buhay ko eh. Hindi nga lang ikaw yung sentro. But I'm giving you a portion of it naman, Lord eh. Pwede na yun. Hindi po pwedeng ganun. Kasi dapat po, if we truly live a surrendered life, kaya natin gawing sentro ng buhay natin si Lord. Amen po? Kaya nating piliin si Lord. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan, choose this day whom you will serve. Every day of our lives, kaya po nating piliin si Lord. Okay, pangalawa po, the world offers many gods. Small letter G. Or in other words, idols. Ayan. Modern idols. They take the place of God in our lives. Hindi sila mga statwa, hindi sila mga nililok, mga carved images, but they take the place of God in our lives. Ano yung mga pwedeng maging modern idols? Jowa, boyfriend, girlfriend, ano pa? Ha? Ayun, mga K-pop, mga ina-idolize ng kabataan ngayon, di ba? Mga iba-ibang grupo na pag tinignan mo sila mula ulo hanggang paa, halos i-imitate na nila yung itsura ng mga iniidolo nila. Ano pa po? Power. Diba? Minsan, sobra yung pag-aspire sa power, sa fame, masyadong mga pa-famous, mga masyadong naghahanap ng validation sa labas, sa approval ng mga tao. Career, status, symbol, marami po. And maaaring sinasabi natin na mahal natin si Lord, pero sa totoo lang, yung time, yung energy, and yung priority natin, iba yung nire-reveal. Amen po? Kabaliktaran yung nire-reveal kung paano natin ubusin yung time, yung energy, yung priority natin. So, tanungan lang po muna tayo. Pwede po kayong sumagot. Kamusta po yung time na binibigay natin sa prayer? Sino po dito yung honestly, pagkagising mo sa umaga, nakakapag-pray ka, nakikita kayo ni Lord? Sino? Yung pagkagising nyo sa umaga, nakakapag-pray kayo. Yes, thank you Lord. Amen. At least nakapag-pray. Sino po dito yung nagba-Bible reading? Si Kuya Jomel. Sino pa po? Si Kuya Seg. Si Kuya Martin. Bakit ko po tinatanong yan? Kasi ayan po yung mga how we grow our relationship with God eh. Prayer, Bible reading, worship. Nakakapaglaan pa po ba tayo ng time sa worship other than Sunday? Amen po. Sa bahay, kahit privately, personal worship with the Lord. So bakit ko po tinatanong yan? Kasi ngayon nga yung sukatan. Kasi minsan, konti na nga lang yung naibibigay natin na time sa mga ganitong bagay, minadali pa. Sabi ko nga kanina eh, pagkagising sa umaga, at least nakapag-pray. Thank you Lord, amen. Mamacheckan lang sa parang attendance sheet, at least nakapag-pray ako. Eh ngayon po, eto with all honesty, kamusta naman po yung pagbibigay natin ng time sa mga mobile games? Yun, totoo. Kanina sa prayer, hindi nagtaas ng kamay. Pagdating sa mobile games. Gaano katagal? Ilang oras? Grabe, daming daliri binibilang. Sabi nga ng isang kabataan dati, ihina lang daw ang kanyang pahinga. Naalala niyo yun? Ganon siya ka-addict sa gaming. As in talagang wala nang
time for other things, gaming na lang. Doon na umikot yung buhay. Sasabihin ng iba, hindi naman ako mahilig dyan. Hindi ka nga mahilig dyan kung mag-binge watching ka naman. Wag mo sisimula ng isang episode at hindi mo titigilan hanggat hindi ka nandun sa last. Naiintindihan ko po kayo. Dahil dati ko rin pong naging struggle yan. Iba-iba kasi yung mga pinagpapanoodan yan. Pero meron yung may coins, alam niyo yun. Tapos, kapag naubos na yung coins, kailangan mo mag-watch ng advertisement. Alam niyo yung ganun. Or if not, kung may pera ka, edi bumili ka, di ba? Ayoko, nangunguripot ako. So, manonood ako ng advertisement. Kailangan kong panoodin yung advertisement para makaipon ng coins para mapanood yung next episode. Hanggang sa ang ending, napanood ko na hanggang dulo. Naubos din yung oras. Parang walang kwenta lang. Pero maganda yung story minsan. May lesson naman minsan. Hindi natin namamalayan nauubos na yung oras natin sa isang bagay. Di ba? Or sa ibang tao siguro. Pag-ising sa umaga, good morning. Kumain ka na. Alam yan, tapos hanggang sa all throughout the day, hindi na natapos yung pagchat-chat. Buti pa yung tao na yun, naalala, si Lord hindi. Di ba? Social media, yan, isa sa number 1 na umuubos sa oras. Yung mga babad na babad sa Facebook, kailangan lahat ng buhay ng tao, talagang makakuha ka ng update, scroll ng scroll, ano kayong latest kay ano. Minsan, hindi nyo namamalayan, naubos na pala yung maghapon, kaka-scroll, panood natin sa buhay ng may buhay. Minsan, mas excited pa tayo sa mga bagay na ganito kaysa sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Konting-konting time yung nalalaan sa Panginoon. Minsan na nakakalungkot, halos wala naman time. Halos lumipas na yung buong araw na hindi mo lang nakapag-pray, hindi mo lang nakapag-Bible reading. Meron po ba sa inyong nakakakabisado sa Mark 12:30? Okay, sino mga nakakaalam? Love? Akala ko sasabayan ako. Ang ganda lang din sa love Kayo Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ayun. Sana po hindi lang natin memory verse ito. Di ba? Pagkatapos, patutunayan na natin kay Lord, wala na, hindi na natin kayang panindigan. Sana kaya nating panindigan din. So, ang tanong po, what is God asking you to let go of today? Sobra na itong nagiging modern idol, little God sa buhay ko, na parang dito na naubos lahat ng time ko, lahat ng energy, attention, effort. So, let us search our hearts and let us be honest before the Lord. Kung ano yung mga bagay na yun na pinapabitawan sa atin ng Panginoon. Okay, number 3 na po tayo. Mabilis lang to. True commitment starts personally. Sabi ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. So, hindi hinintay ni Joshua na yung mga tao mag-decide muna. He did not wait for the people to decide first. And then, sige, kung anong desisyon nyo, saka ako magde-decide. Hindi ganun Being the leader that he is, si Joshua muna yung unang nag-decide. Nagbigay ng commitment, ng personal commitment. Tandaan natin, before we can lead, before we can influence others, kailangan muna makita sa atin yung commitment. And then, kapag nakita nila yung commitment sa atin, napakadali na lang mag-influence para po sila rin ay maging committed. Gusto ko pong i-address to sa lahat ng parents. Sino po yung mga parents dyan? Mga parents. So, ang ating pong mga anak, sila po ay mga pinagkatiwala ng Panginoon. They are entrusted by the Lord and we are accountable to God para sa ating mga anak na maigabay natin sila ng tama. Sino po dito yung mga boss? Mga bossy. Ang daming bossy, no? Mga team leaders, group leaders,
any position of influence, public office, di ba? Ano man yung mga posisyon na hinahawakan natin, meron tayong pananagutan sa Diyos sa lahat ng tao na nasasakupan natin. People under our authority, people under our care. Meron po tayong accountability sa Diyos na ang mga tao na yan, i-lead natin, i-guide natin, i-influence natin ng tama. Amen po? Meron tayong calling as leaders. Baka sabihin nyo, hindi naman ako leader na Hindi, sa sarili mong pamilya, kung ikaw pa lang yung mananampalataya, ikaw yung spiritual leader. Meron kang accountability, meron kang responsibility na yung mga tao sa sambahayan mo ay bahagian mo ng salita ng Diyos. Ipakita mo yung commitment mo sa Panginoon para yung mga tao na yan nakasama mo sa bahay, maakay mo sa Panginoon. Amen ba? Kung meron pong mag-i-influence sa ating pamilya, tayo na po yun, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na yun. Kung meron mag-i-influence sa ating mga pamilya, tayo na po yun. Amen? Hindi po natin papabayaan na ito pong mga tao na ito ay mahila ng dyablo, mahila ng sanlibutan, at sila pa yung makapag-influence sa kanila, hindi tayo. Amen po? Gusto ko pong sabihin sa inyo, lalo na kung ikaw lang yung mananampalataya sa inyong bahay, please, ilaban ninyo yung pamilya ninyo. Ilaban ninyo yung mga family members ninyo na wala pa sa Panginoon. Huwag kayong papayag na hindi mo sila maakay sa Panginoon. Amen po. Lalo na sa mga parents. Ayan. Gusto ko pong sabihin to sa mga parents na hindi po sayang yung efforts natin na dalhin yung ating mga anak sa gawain ng Panginoon. Yan ang liliit pa nila. Minsan yung iba bahagya pang makalakad, di ba? Tapos niyadala na natin sa gawain ng Panginoon. Hindi po sayang lahat yan, yung mga efforts natin na yan. Nakita po natin yung mga bata na palaki sa gawain ng Panginoon. Yan sila Ate Ara, sila Ate Aisel, mga DVBS days pa lang. Maliliit pa sila, nagsimula na sila sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa, alam niyo po yun, nagdalaga sa gawain ng Panginoon, nagkaroon ng pamilya, nandito pa rin sa gawain ng Panginoon, pati mga anak nila, dinadala nila sa gawain ng Panginoon. Hindi po sayang. Hindi po sayang lahat ng efforts na yan. Kasi makikita natin, napakalaki po ng kaibahan ng isang kabataan na pinalaki mo sa gawain ng Panginoon, tsaka yung kabataan na nasa labas lang, na napariwara lang sa labas. Iba po yung may guidance ng Word of God yung bata. Sabi po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he grows old, he will not depart from it. Kaya yung mga ganyang kaliliit na bata, ganyang kamusmus, huwag nating iisipin na, ay, hindi pa nila naiintindihan yan. Hindi. Bata pa, orientation na yan eh. Kumbaga, ayan na yung magiging upbringing nila, makakasanayan nila yan. Si Zane nga, dati natuwa ako kasi sabi niya, I love church. Diba? Yung dating pipilitin mo na isama mo yung anak mo sa gawain ng Panginoon na parang hindi niya pa masyadong enjoy, pero later on, diba? Sasabihin na niya, I love church. Na-enjoy na niya, napamahal na sa kanya yung gawain ng Panginoon. So, pagtiyagaan lang po natin, mga parents, pagtiyagaan po natin ang mga bata na yan, na dalhin natin sa gawain ng Panginoon. Wala namang ibang tao kang pwedeng asahan na magdisiplina sa anak mo or mag-mold sa kanila, kundi ikaw, na parent, di ba? Share ko lang po sa inyo, pagdating po sa gadgets, ito pong mga bata na to, talagang disiplinado sila. Dati po, may curfew po kasi sila sa phone, na weekdays, may pasok kinabukasan, hanggang ganitong time lang kayo. Pagka weekends at walang pasok, okay, pwedeng i-extend. Dati po, pagka nagsoli na sila ng phone, pagtulog namin, may magbubukas ulit ng wifi. At may kukuha ng mga cellphone sa drawer. Uy, napupuyat sila. So, bilang magulang, kailangan mas matalino ka. Kailangan may wisdom ka. Paano mo gagawin yung disiplina na mapapa-enjoy mo sa kanya paggamit ng gadget, pero hindi mako-compromise yung health niya na mapupuyat siya, di ba?
cellphone. Ang ginawa ko, ganitong time, solin yung cellphone nyo. Sususian ko yan sa drawer. At yung susi, syempre tinatago ko. Hindi lang isang lugar. Kung saan-saan, minsan nga pagka hinanap nila, hindi ko na rin maalala. Sabi ko sa kanila, pag-pray nyo, maalala ko. Kasi pag maghapon na hindi ko nakita yan, hindi nyo mahawakan ang cellphone nyo maghapon. And pagdating sa resources, proud akong sabihin na alam nila yung good stewardship. As in talagang pinapractice nila yung masinop na pananalapi. Bata pa sila. Magaling na silang mag-save. Hindi sila yung mga batang gastador. Hindi sila yung mga bata na pagka may hawak na pera, uubusin. Hindi sila ganun. Actually, sila napaka mapag-impok nila. Mga kabataan, pag binigyan ng allowance, ubos agad? Sila hindi. Actually, si Chasak, ngayon grade 8 lang siya tumanggap ng allowance. Ayaw po niya talaga. Sinasabi namin, magbaon ka na. Hindi po, okay na. Kasi meron na siyang pang recess, na food and drinks, pang lunch. Hindi talaga siya nagbabaon. Pero ngayong grade 8, sabi namin, magbaon ka na. Kasi para makapag-save ka, makabili ka ng ibang bagay. Tapos, pag binigyan mo naman ng baon, ilalagay lang niya sa wallet niya. Tapos tatago niya sa cabinet. So, minsan, may times na hindi ako nakapag-withdraw, wala akong pera. Utang naman, Josh. Sak. Ako pa yung nangungutang. Binabayaran ko naman, di ba? Pero ang point lang, magaling silang mag-impok. Magaling silang mag-save. At hindi sila yung mga bata na parang masyadong materyoso na kailangan laging bago, kailangan laging branded. So, why am I saying this? Kasi, nakadepende po yun sa atin na magulang yung orientation, yung upbringing sa ating mga anak. Na kailangan, marunong po tayo ng balancing pagpapalaki sa ating mga anak. Pati partner in life, yan, finifeed namin sila na kailangan, pag pumili kayo, godly, kailangan Christian yan. Kung ayaw mo ng sakit ng ulo, kailangan Christian yan. Kasi di ba pagka kapwa mo ng mananampalataya yan, halos same kayo ng values na tinatayuan. Minsan, pumapasok lang yung problema kapag ka ang partner mo, unbeliever. Kasi syempre, iba yung paniniwala niya, iba yung mga tinatayuan niya na principles sa buhay. Kailangan talaga, andun yung pagpili ng partner na same faith din sa'yo. Pero eto yon, parents. Nandun yung responsibility sa atin, pero hindi natin sila pwedeng, i-command lang ng i-command. Na ganito gawin mo, ganito gawin mo. Sumunod ka sa akin. Napakahalaga po na ikaw na nagsasalita, you walk the talk. Diba? Kasi minsan, kaya ayaw mapasunod ng anak, ikaw nga diba? Hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. So, we have to walk the talk. Kailangan panindigan po natin. Make sure na nilalakaran din natin yung tama. Otherwise, we lose our credibility. Hindi din tayo magiging credible sa harapan ng ating mga anak. Ating hahayaan na masira po yun. Okay? As parents, as leaders, as mentors, nandun po yung pagsusumikap natin to be a good role model sa kanila. This is our personal commitment. And fourth and the last po, ayan. Commitment to God is a daily decision. Sabi po, choose this day. Hindi pwedeng nag-decide ka ngayon tapos bukas hindi mo na kayang panindigan. Choose this day. Araw-araw ng buhay mo, kailangan magawa mong panindigan. Kasi commitment to God is not a one-time event. Hindi po ito yung tinanggap mo si Lord as personal Lord and Savior ng buhay mo, the end. Hindi po ganun yun. Araw-araw ng buhay natin, kailangan po panindigan natin yung ating pong desisyon na tanggapin ang Panginoon. Amen? Araw-araw na desisyon, piliin mo si Lord. Araw-araw na desisyon, choose obedience. Piliin nating sumunod. Ano man yung mga pinapagawa ni Lord. Choose faith, even when life is hard. Katulad po ngayon, very timely.
nasa crisis po. Meron nga akong nabasa kanina, sabi, kung meron kayong mga lakad, baka gusto nyong i-postpone na muna. Kasi hindi pinag-uusapan ngayon yung may pera kang pambili ng gas. May pera naman akong pambili kahit gaano kamahal pa yung per liter. Kasi yung nabasa ko na post, parang nag-run out of gas na sila. Tapos 4 gasoline stations na yung dinaanan nila, puro sarado. So, anong gagawin mo nun? Diba parang dati ang dali lang na maubusan ka ng gas. Ang daming gasoline station sa daanan mo eh. Pero ngayon, 4 na yung dinaanan niya, wala, puro sarado. Sarado kasi out of stock or sarado baka sabi nila yung iba nag-hoard for the next price hike kasi hinahabol nila na yung mas mataas na bentahan, doon nila ilalabas yung kanilang langis, yung kanilang petrolyo. So, nasa crisis po. Ang huli ko pong pagas before nitong Israel-Iran-US tension na to, 49 pesos per liter. Pero last Sunday, pagpagas ko po, 82 pesos na. Ewan ko po ngayon, kasi 1 week na yung lumipas. Sa gas po hindi ko lang alam sa diesel. Aray mo sa diesel. So, 100 plus, di ba? Ano po ang nangyayari? Ano po ang chain reaction pagka ang gas, ang petrolyo ay tumaas ang presyo? Transportation will go up. At lahat ng bagay na gumagamit ng transportation, the prices will also rise, di ba? Kaya nga, meron akong nabasa na post ng FB friend ko, sabi niya, eto ang nabili ng 100 pesos ko. Tapos, pinost niya, 3 sibuyas, 1 bawang, 6 na kalamansi. 100 pesos. Alam niyo po yung reality na nasa crisis. But we, believers of Christ, we choose faith even when life is hard. Amen po? Andun pa rin yung pagtitiwala natin sa Diyos, pananampalataya natin sa Diyos. And I'd like to share with you itong isa sa mga favorite verses ko. Psalm 37:19. Ang sabi po dyan, in times of disaster, they will not wither. In times of famine, they will enjoy plenty. College days ko po nung first na ma-encounter ko tong verse na to at hindi ko na siya kinalimutan. Talagang sabi ko, Lord, pangahawakan ko to, ano man yung season na pagdaanan ko sa buhay ko. And true enough, pinatunayan po ni Lord over and over again. Lalo na yung pandemic, grabe yun, di ba? Pero pinatunayan ni Lord na even in the days of famine, you will enjoy plenty. Hindi kita pababayaan. Isipin niyo po, nakakabayad pa rin kami ng bahay. Andun pa rin yung provision ni Lord. Meron ako nabasa po na meme, nakalagay po doon, oil price is high, prices are high, but God still provides. Amen po? I-claim po natin yun, tayo pong mga anak ng Diyos, na hindi magpapabaya si Lord, kahit gano'n pa kamahal yung mga bilihin, kahit na tumaas na lahat. Ang point lang, God will provide. God will provide. Panghawakan po natin yan. Amen? Kapit lang po tayo sa kanyang mga pangako. Sabihin nga po natin sa ating katabi, bigyan mo siya ng hope. Kapit lang tayo sa kanyang mga pangako. Nyo naman si Russell. Motivate nyo naman. Palagi kasi pag sabihin sa katabi, si Martin, automatic ka. So, encourage siya. Kapit lang. We don't know the future, but we know who holds the future. And it's more than enough assurance para sa ating lahat. Amen? Hindi natin alam kung ano nandun pero ang mahalaga si Lord nandun sa hinaharap. At hindi niya pababayaan yung mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Okay, malapit na po tayo matapos. Following God is choosing faith even when life is hard. Dito po talaga nasusubok yung commitment nating mga believers. And next po, following God is choosing righteousness when temptation comes. Marami pong nakakatungsong sitwasyon sa araw-araw. Agree po ba kayo doon? Sa mga youth, taas yung kamay ng mga youth. Ha?
Mga feeling youth. Sabi nung isang pastor minsan, taas ang kamay ng mga young ones. Taas ang kamay ng mga youth. Tapos sabi niya, taas naman ang kamay ng mga once young. So, sa mga youth, ano yung common temptations na meron? Na minsan, you're tempted to compromise your faith just to fit in. Ang daming peer pressure sa mga kabataan, di ba? Magbisyo. Minsan ayaw mo naman magbisyo, pero para maging in. Di ba? Susubukan mo. Oh, sige, shot ka muna dito. Hipak-hipak ka muna dyan, di ba? Ikaw, kahit Kristiyano ka, minsan napapa-compromise. Kasi nga, gusto ko mag-fit in eh. Pagbubulakbol, Brad, cutting muna tayo. May magandang pasyalan doon, may magandang tambayan doon. So, ang dami, di ba? Ang daming temptations, mga relasyon na conflict sa Christian values mo. Ano pa po? Social media talagang talamak yung mga trash. Pwedeng ma-pollute yung heart mo, yung thoughts mo kapag in-entertain mo. Napakadami. Mga content creators na yung content nila talagang trash. Kaya, minsan, okay din maging pakialam merong magulang na, alam niyo yun, silip-silipin natin yung ginagawa ng mga anak natin sa cellphone, sa kanilang mga pinapanood. Ayun. Sa mga once young. Ano yung mga common temptations naman dyan? Ito, common. Lalo na pag kumikita ka na ng pera, syempre nag-earn ka na. Minsan, there is a temptation between choosing honesty over financial gain. Halimbawa, very common na scenario sa mga Kristiyano, tithing po. Tithing. Ang tithes, alam naman natin, 10% of our income, ayun po yung tithes. And yung 90%, ayun po yung for us to manage para po sa mga needs natin. Ngayon, ito po. Sabi po dyan, if you don't tithe, life will be tight. Pansinin niyo po, sino po yung mga tithers dito? Pagka nagta-tithes kayo, ano yung na-observe ninyo? Magaan yung pasok ng biyaya ng Panginoon, di ba? Magaan yung blessing. Ano pa po? Parang kahit na very limited budget, nagkakasya. Di ba? Pero subukan mo na hindi ka mag-tithes, hindi ka maging faithful sa pagta-tithes. Bawasan mo yan, kupitan mo yan. Pansinin mo, obserbahan mo lang, bakit parang ang ganit-ganit ng pagpapala ni Lord ngayon? Parang may bumabara doon sa daluyan ng pagpapala ni Lord. Ayan o, yung buslong butas. Parang one after the other, may expenses talaga na darating. Unnecessary expenses. Parang mayat maya may gagastusan ka. Parang ka nag-iipon sa buslong butas. Alam niyo po, ito talaga pinanghawakan ko. Sabi ko, di bale na yung 10%, isurrender ko kay Lord. Yung 100% ko mabawasan ng 10%. Basta yung blessing, merong covering ni Lord, merong protection ni Lord. Talagang sinasabi ko yan kay Lord, Lord, bibigay ko sa yung 10%, yung matitira sa akin ng 90%, i-cover mo. And ginagawa talaga ni Lord yun. Kasi, I'd rather have 90% na may covering ni Lord kaysa sa 100% nasa akin, hindi ko binigay yung para kay Lord, tapos parang cursed. Alam niyo yun, parang, ano ba nangyayari dito? Naubos na lang ng hindi ko namalayan. Naubos na lang ng ganun lang. Isang payday, ubos agad. Napansin niyo yung mga ganun? Sa mga may trabaho, sa mga empleyado. Ganun talaga kapag walang covering ni Lord, yung meron ka. Sabi po sa Malakay 3:10, wag daw nating subukan si Lord, di ba? Pero dito, siya mismo yung naghamon. Subukan niyo ako dito. Test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough for it. Subukan daw natin si Lord. Panahon ng crisis, maring sabihin natin, pera na yan eh. Magta-tithes ka pa ba?
taas ng bilihin eh. Magta-tithes ka pa ba? Subukan natin si Lord. And wag lang tayong sa material things to magtuon. Let us also try to see yung pong spiritual growth din natin, wag nating ma-neglect. Kapatid, piliin natin si Lord bawat araw ng ating buhay. Sabi nga dyan sa tanong, sino ba talaga ang nasusunod sa ating buhay? Gusto ko po na mag-reflect tayo for a while. I-evaluate natin yung mga decision makings natin, yung time natin, yung attention natin, yung efforts natin, yung money, resources natin, saan ba natin yan inuubos, saan ba natin yan binibigay, sino ba talaga ang nasusunod sa ating mga buhay? Si Lord na ba? Or ikaw pa din at ang selfish desires mo? So I want to read again Joshua 24:15. Ang sabi po dyan, "Then choose for yourselves this day whom you will serve. But as for me and my household, we will serve the Lord." Yung pong ginawa ni Joshua, yung pong declaration niya, it's like planting a flag in the ground. Nung nabasa ko po yun, sinearch ko po kay Google, ano ba ibig sabihin ng planting a flag in the ground? At ang sabi po, planting a flag in the ground means making a mark. It signifies taking a position. Na parang sinasabi mo, this is where I stand. Ito yung tinatayuan kong ground, ito yung pinapanindigan ko. I am making a mark here. I am taking a position here. Kaya nga, yung mga astronauts na pumunta sa buwan, nagplant sila ng flag eh. They are making a mark, they are signifying na I've been here. I am making a mark here. So, sa hapon po na ito, ang tanong po sa atin, where will we plant our flag? Saan po natin ipaplant yung flag na yan? Yung pong tanong ni Joshua sa mga Israelite, tanong din sa atin ngayon, whom will you serve? Whom will you serve today? Sino po ang paglilingkuran natin? Who will guide your life? Who will shape your priorities? Who will you follow? Sana po nangusap po si Lord sa atin as we study His Word this afternoon. And ito po yung gusto ko pong iwan sa inyo. Sino pa ba yung paglilingkuran natin? Sino pa ba yung worthy? Sino pa ba yung deserving na paglingkuran natin? Kundi si Lord lang. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord lang ang piliin mo. Si Lord lang ang piliin mo. Sige po, let us pray sa oras po na ito. Sige po, tayo po tayo. And let us give reverence to our Lord. Father God, thank you for your word this afternoon, Lord. Salamat sa mga paalala. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng krisis, sinasamahan mo kami, pinatutunayan mo, Lord, na hindi sayang na ikaw ang aming Diyos na kumukupkup sa amin, na ikaw ang pinili namin, Lord, na paglingkuran. Hallelujah, Jesus. Kapatid, sa oras na ito, kung nararamdaman mo na Lord, gusto kong i-declare sa oras na to na katulad ni Joshua, ikaw ang pipiliin ko. Katulad ni Joshua, ikaw ang paglilingkuran ko. I want you to place your hand over your heart right now. Make it a gesture of surrender, a gesture of commitment unto the Lord. O kaya, ikaw na matagal nang naglingkod sa Panginoon, ikaw na matagal nang tumanggap sa Kanya, pero there are bumps and hurdles along the road na naranasan mong ma-sidetrack, naranasan mong madiskaril ka, and parang gusto mong magpanibagong panimula kay Lord. Now is the time to recommit your life, to recommit your heart, to recommit your service to the Lord. Sige, ipatong mo ang kamay mong yan sa puso mo as you make this covenant, this pledge of covenant before the Lord. Hallelujah, Jesus. Father God,
Minsan pa, Panginoon, sinusuko namin sa iyo ang buhay na ito. Sinusuko namin sa iyo ang puso na ito. Patawarin mo po kami, Lord, na kung minsan, mas pinipili naming sundin ang aming mga nais. We have been selfish. We have been following our desires all along. We consume so much time na puro para sa amin lang, Lord. Forgive us, Lord God. Forgive us, Lord. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, Lord, na i-commit naming muli sa'yo ang buhay namin with a covenant, Lord, that we are committing our lives. We are committing our time. We are committing our attention, our resources. We are committing everything we have, Lord God. Our strength. We are committing everything sa iyo, Panginoon. Na sa oras na ito, Lord, ikaw naman yung pipiliin namin, Panginoon. Ikaw naman, O Diyos, kalooban mo naman ang susundin namin. Panginoon, salamat dahil, Lord, binibigyan mo kami palagi ng chance to start all over again. Even if we failed you so many times. Salamat dahil, Lord, we are always given a chance to come back to you and to make things right with you, Lord God. And we don't want to waste this opportunity, Lord, na minsan pa, Panginoon, piliin ka at mag-commit ng aming mga buhay sa iyo. Consecrate these lives, Lord, and use these lives for your glory. Hayaan mo na in these trying times, Lord, seryoso na namin paglingkuran ka, seryoso na namin piliin ka, Panginoon. Hindi every Sunday lang, kundi every day of our lives, piliin naming mamuhay ayon sa kalooban mo at sa katwiran mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa panibagong panimula. Salamat po sa buhay namin na tinatanggap mo, sa paglilingkod namin na tinatanggap mo. And Lord, right now, receive all the glory, Lord. Receive all the praise, all the honor, Lord God, that you are deserving of. Marami pong salamat, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos.